Mga kapatid, ako po si Father J.B. Acosta ng Franciscan Conventual dito sa St. Maximilian Seminary, Multinational Village, Parañaque City. At ako po ay nagpapasalamat sa nag-imbita sa akin para ibahagi ang reflection na ito na hangos sa Amoris Laetitia, Chapter 2, Experiences and Challenges of Families. Doon sa paragraph 32, Current Reality of Family. At napakaganda na pagnilayan natin itong paragraph na ito, mga kapatid. Babasahin ko sa inyo. Faithful to Christ's teaching, we look to the reality of the family today in all its complexity, with both its lights and shadows. Anthropological and cultural changes in our times influence all aspects of life and call for an analytic and diversified approach. Several decades ago, the Spanish bishops noted that families have come to enjoy greater freedom through an equitable distribution of duties, responsibilities, and tasks. Indeed, a greater emphasis on personal communication between the spouses helps to make family life more humane. While neither today's society nor that to which we are progressing allow an uncritical survival of older forms and models, it is also evident that the principal tendencies in anthropological cultural changes are leading individuals in personal and family life to receive less and less support from social structures than in the past. This is, my dear brothers and sisters, something worth reflecting, something worth thinking with regards to family, its structures, its mission, its identity, and how the social structures help or even destroy families. Today, my dear brothers and sisters, this is the theme that I want to reflect to you once again. That social structures with these institutions can help build the family as long as these structures supports in living out family's identity and mission. Because family, my dear brothers and sisters, is not just a group of individuals, but they are grouped as one, united as one by God in order to become love itself. And this family, formed as love by God, as to go out to the whole world to show what love is, who God is, and where this family can see and manifest the image of God to the society. And we hope its structures, especially its social structures, can help build the family. And these social structures will be influenced by family that loves. And I want to read to you the word of Mother Teresa of Calcutta with regards to family that loves. She said, if you really want to love others, we must first begin to love one another in our own home. Love begins at home. And so from here, from our own home, love will spread to my neighbor, in the street I live, in the town I live, in the whole world. Na kung tayo mga kapatid ay lalabas sa ating tahanan, tayo lalabas, na nagmamahal. Pero kung nais nating simulan ang pagmamahal sa mundo, sisimulan natin ang pagmamahal saan? Sa tahanan, mga kapatid. Sa ating pamilya. In our own home. At sa pagmamahal natin sa pamilyang ito, inilalabas natin ito sa mundo. Kaya iyan ang misyon ng pamilya, mga kapatid. Ang pamilyang binuo ng Diyos. At dahil ito'y binuo ng Diyos, minahal ng Diyos,
Sinimulan ng Diyos. Itong pamilya na ito ay nagsisimula sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya nararapat lamang na ang pag-ibig na ito ay ibabahagi saan man siya magpunta. Ganun pa man mga kapatid, dito sa aking binasa sa structures, social structures na nakakaapekto sa pamilya dito sa paragraph 32 ng Amoris Laetitia, ano yung takot din ng ibang mga obispo at maging mga observation nila? That families receive less and less support from social structures than in the past. Nanais nila na habang mayroon tayong mga social structures na ito, sana itong social structures na ito ay makakatugon sa paglago ng pamilya. Ngayon, mga kapatid, pagnilayan natin, una, ang social structures. Sa salitang social structure pa lamang, social, dalawang salita dito, social sa structure. Yung salitang social na lamang, ano ang lumalabas at ano ang ating mga iniisip dito? Anong pumapasok sa ating kaisipan kapag sinabi nating social? It is about behaviors, relationship. It could also be interactions. Kung paano ang tao ay nakikipag-ugnayan sa iba. Nakikita din dito yung kanyang behavior at kung paano siya nakikisalamuha. Pagdating naman sa structures, sa salitang structure pa lamang, pumapasok sa kaisipan natin dito ang order, pattern of life. Kung kaya kapag sinabi natin social structures, anong makikita natin is about the pattern of interactions, pattern of behaviors. It is social relations. Kaya maaaring sabihin natin na kapag pumapasok sa atin ang social structures, it is about patterns or order of organizations or order or domination that exists outside the individuals and actually shapes the individuals or groups, communities, institutions, and all societies. Kaya ito yung masasabi nating social structures at meron din siyang sariling institutions. At ano yung mga institutions na ito that has also its own pattern or its own way of existence or regulations at that. It could also be educations or universities, the church, business, political institutions, the governments at that, and even this family has its own structures. At meron din siyang sarili mga regulations, mga titles na napapaloob dito sa institution na ito. Pwede mo silang tawaging Sir, Father, Bishop, Kamahalan, mga titulo na magsasabing napapaloob dito sa institution na ito. Kaya makikita natin yung mga sariling sistema sa edukasyon, buhay pamilya, maaring sa mga race nila dito sa ating bayan. Kaya kung ang pamilya ay may sarili-sariling kaisipan na naiisip niya dito at ito ay may sarili-sariling mga desires o mga hopes sa buhay niya, mga naisip niya sa buhay, mga kapatid, ito ay laging isinasapuso at iniisip ng bawat individual o maging ng pamilya. Kung kaya dito sa kanyang kaisipan, sa kanyang kalooban, he finds expression outside in the world and its effect, mga kapatid. Kung kaya ang kanyang mga naisin at mga pinipili sa buhay ay nakikita niya ito sa outside world niya. Kung kaya pwede siyang magbigay ng impact o yung outside nito ay makakaapekto din siya o maaapektuhan siya sa sarili niya. Maaring ikaabubuo niya o maaring ikasisira niya. Ganun pa man, ang tao, ang mga pamilya ay nakaharap sa napakadaming mga choices sa buhay, mga expectations na nanggagaling sa institutions sa mundo o sa structures, sa society, maging sa media,
maging sa gobyerno, maging sa simbahan, o maaring sa edukasyon, nakaharap siya sa napakadaming mga expectation dito sa mga structures o sa mga institution na ito. Ganun pa man, sana ang mga structures na ito at mga institutions ay nakakatugon sa paglago, pagbuo, at sa stability ng pamilya as a whole. Nakaharap din siya minsan sa napakadaming mga conflict when it comes to status, power, o mga resources niya. Kaya ito yung social structures na maaring ikabubuo o ikasisira ng pamilya. Depende ito mga kapatid kung paano ang pagtuturo, pag-uorganisa ng structure na ito. Kung itong social structures ay nakakabuo ng pamilya, buhay na buhay ang pamilya. Pero kapag tinuturo niya, ginagawa niya, sinasabi niya, mga demands niya ay pagwawasak ng pamilya, hindi natutugunan ng social structures na ito ang pamumuhay ng pamilya sa kanyang identity at mission. Kaya mga kapatid, ano ngayon ang dapat nating gawin? Anong dapat nating maging kaisipan tungkol sa pamilya? Una mga kapatid, ang pamilya na kung saan nakikita niya ang plano ng Panginoon at naisin ng Panginoon na ang identity niya ay dapat mabuo. At mabubuo lamang ito sa Diyos. Hindi lamang yon. Ang pamilya ay natatanggap din niya sa Diyos ang kanyang misyon. Dahil ang pamilya na ito, kung saan ang Diyos ang siyang nagbubuo ng pamilya, ay natatanggap niyang pag-ibig. At ang pag-ibig nito ang siya niyang ibabahagi sa iba. Kung ganito ang pamilya, he must become what he is. Anong sabi sa Familiares Consortio? Family, become what you are. Therefore, family, know your identity and mission. So, if that is the way of the family, it is this, my dear brothers and sisters. The family has the mission to guard, to reveal, and communicate love. And this is the living reflection of and a real sharing in God's love for humanity and the love of Christ the Lord for the church, His bride. Anong ibig sabihin? Tayong pamilya ay dapat natin bigyan ng seguridad, bigyan ng buhay, protektahan ang pamilya na ito. Dahil, bakit? Dahil ang buhay ng pamilya ay dapat sumasalamin at ibinabahagi niya ang kanyang natutunan at tinanggap sa Diyos. Dahil sino ang Diyos? Pag-ibig, mga kapatid. He must therefore show the love of Christ to His church. He must show how God loves His humanity. So, that is the role of the family. Kaya ang social structures na napapaloob sa labas, sa ating bayan, sa ating lipunan, ay dapat tugunan niya at tulungan niya ang pamilya na maisabuhay at magampanan ang kanyang task at mission sa buhay. Ano yon, mga kapatid? That the government, the institutions, the church, education, and even business must help the family to live his task of what? Forming a community of persons, serving life, participating in the development of society. But of course, sharing in the life and mission of the church. Para lalong lumago ang pamilya, sana itong mga struktura na ito ay makakatulong sa pamilya na magampanan niya ang kanyang misyon. Ulitin ko, ano yon?
community persons. They must form a community persons. Pangalawa, they must serve life. Pangatlo, they must help develop society and even participate in it. And they must share in the life and mission of the church. Mahalaga ito mga kapatid dahil kapag hindi ito nagampanan ng pamilya, lalong winawasak at sinisira ng pamilya ang kanyang sarili. At kapag ang pamilya ay nasira, maging ang lipunan ay masisira. Ang edukasyon ay masisira. Ang business mo ay masisira. Ang simbahan natin ay masisira. Ang sangkatauhan ay masisira kung hindi nagagampanan ang pamilya ang kanyang misyon. Kung ang principle of family is love, then he must also find power in communion. Because there can only be power in family when they are united. And they can only be united when they love each other. And they love each other because they belong to God who is love. And if they belong to God who is love, then they are alive. Buhay na buhay ang pamilyang ganyan. Kaya, ano ang ating conclusion sa pamilyang pag-ibig? Ito mga kapatid. Without love, sabi ng Familiaris Consortium, without love, the family cannot live, grow, and perfect itself as a community of persons. Sabi din ni Pope St. John Paul II sa kanyang encyclical Redemptor Hominis. Mahalaga ito dahil inspiration ko din ito nung ako ay estudyante pa lamang. Ang sabi ni John Paul II, man cannot live without love. Tandaan natin ito. Man cannot live without love. Kung kaya, he remains a being that is incomprehensible for himself. His life is senseless if love is not revealed to him. If he does not encounter love, if he does not experience it and make it his own, if he does not participate intimately in it, he cannot live. Kaya, kung tayo mismo ay walang pag-ibig, maging ang buhay natin mawawalan ng saysay. Ang pamilya natin, nagkakasama nga tayo, pero walang pagkakaisa. Ang society natin ay mayroong struktura, pero kapag sa loob ng society, ang mga nandun ay mga tao ay walang pag-ibig, masisira ang lipunan. Mamamatay ito. Natatandaan ko yung sinabi ng isang nanay nung kinumusta ko siya dahil ang kanyang asawa ay nasa abroad. Sabi ko sa kanya, ay sister, kumusta na po kayo mag-asawa? Natandaan ko nung nag-abroad ang inyong asawa. Kumusta na kayo? Nakauwi na ba ang inyong asawa? Alam mo niyo, sabi sa akin ng nanay na ito, sabi niya sa akin, Father, wag mo nang babanggitin sa akin ang aking asawa. Dahil para sa akin, patay na siya. Kailan po siya namatay? Sabi ng nanay, hindi Father, buhay pa siya pero para sa akin, patay na siya kasi ang pag-iibigan namin ay wala na. Kaya, a relationship without love is dead. A person who cannot love is dead. He may be a living dead. Kaya, mahirap din mga kapatid. Kaya, sa loob ng pamilya pa lamang, yung mag-asawa ay isinasa buhay na nila kung sino ang Diyos sa buhay nila. If God is one, and God who loved His own people, and Christ who loved His own church, the head is connected to the body, ang mag-asawa kung ganon, ay gagawin nila ang lahat na sila ay nagmamahalan, na sila ay nagkakaisa, na sila ay naging totoo, na sila ay nagiging makadiyos, na sila ay nabubuo sa kanilang pagmamahalan dahil makadiyos sila, makatao sila, nagmamahalan sila, nagkakaisa sila. Iyan ang pamilya. They must reflect who God is. Hindi dapat sila paghiwalayin. Kasi kapag pinaghiwalay mo yan, patay na yan. Kasi kung ang pamilya ay sinasalamin niya si Kristo sa kanyang
simbahan, ang ulo at ang katawan, imagine mo na lamang kapag ang ulo ay nahiwalay sa kanyang katawan, patay iyan. A head without a body is no body. It's dead. A body without head is also dead. In the same way, husband and wife must live as one. And that is their very best gift to their members. The hand, the feet, the body, the ear, the eyes, the nose. It means their children. All the members is benefiting by the love of the head and the body. Kaya kung nais mong bigyan ng regalo ang iyong anak, alam niyo best gift sa inyong mga anak at sa pamilya, your love for each other, your fidelity with each other. Ngayon, kung ito ang nais ngayon ng simbahan para sa atin at ang Diyos sa atin, then every family must form a community of persons, and they can only be formed as a community of person is if they serve their fidelity to each one, their love for each one, their giftedness to each one. Make your life a gift to each one. Then we can say we are community of persons, husband and wife, children, relatives. This family must live in love. Amen? Kung kaya, naalala ko yung sinabi ni Saint Ambrose. Sinasabihan niya yung mga tatay, yung mga husband. Sabi niya dito, you are not her master, but her husband. She was not given to you to be your slave, but your wife. Reciprocate her attentiveness to you and be grateful to her for her love. Mga lalaki, ito ang dapat nating isabuhay. At alam niyo, kung ito ang ginagawa ng kalalakihan, nagbibigay tatag dahil sila yung mga haligi ng pamilya. At kapag sila haligi at minamahal nilang kanilang asawa, maliwanag ang tahanan. Bakit? Dahil ang nanay ay ang ilaw ng tahanan. Ang sayang isabuhay ang pamilya. Maliwanag, matatag, buo. They are community of persons. At mahalaga din na ang pamilya ay pinaglilingkuran niya ang buhay. At kung paglilingkuran niya ang buhay, kapag siya'y lalabas, sana mga estruktura, ang gobyerno, ang edukasyon, ang simbahan, ang mga business area, at some anumang social structures must help the family to serve life and serving the family so that the family can serve life, not to destroy it. Bakit? Ang pamilya kasi ay daluyan din ng buhay. Bakit nagkakaroon ng gobyerno? Saan ba galing ang mga government leaders natin? Sa pamilya. Saan ba galing ang mga nasa loob ng simbahan? Sa pamilya. Saan ba galing ang mga nagtuturo sa atin sa mundo ng edukasyon? Sa pamilya. Saan ba galing ang mga pare at mga madre? Sa pamilya. And if we kill family, we are killing society, business, government. Even our natural resources will be destroyed if we are destroying family itself. And therefore, every family must know who he is. And that is, he must serve life. To actualize in history the original blessing of the Creator, that of transmitting by procreation the divine image from person to person. Sinasabi ko ito mga kapatid, dahil may mga ibang struktura na sinisira ang pamilya. Abortion, nasa mundo ng medisina, pero alam niyo ang nangyayari? Killing life. Sa mundo ng edukasyon, anong itinuturo sa atin? Minsan itinuturo sa atin kung paano sirain ang pamilya sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bata bilang gagastusan at hindi mamahalin. Anong sinasabi nila?
Tignan mo ang iyong pamilya, magastos na naman. Pagbabawas ng miyembro ng pamilya. Kapag ang edukasyon ay nagtuturo ng kamatayan at pagpatay ng pamilya, it is not education. It is destruction. Kapag ang medisina ay nagiging pamatay sa pamilya, mga kapatid, aborting family, aborting children, mercy killing, it is destruction. Therefore, it does not serve life. Family must serve life. Para pagdating ng panahon, makita ng bawat pamilya ang paglago nito. Hindi lamang yon, mga kapatid. Ang pamilya ay nasa lipunan din yan. Dahil nasa lipunan, he must participate in the development of society. Maganda din na ang pamilya ay nakikita niya na may isasabuh niya yung kanyang right, may karapatan. Ano yung Charter of Families na sinabi ng Synod of Bishops na kailangan natin i-push sa lipunan, lalong-lalo sa gobyerno? The right to exist and progress as a family. That is to say, the right of every human being, even if he or she is poor, to found a family and to have adequate means to support it. The right to exercise its responsibility regarding the transmission of life and to educate children. The right to the intimacy of conjugal and family life. The right to the stability of the bond and the institution of marriage. The right to believe in and profess one's faith and to propagate it. Ano pa yung mga karapatan niya? The right to bring up children in accordance with the family's own traditions and religious and cultural values, with the necessary instruments, means, and institutions. The right, especially of the poor and the sick, to obtain physical, social, political, and economic security. The right to housing suitable for living family life in a proper way. The right to expression and to representation, either directly or through associations, before the economic, social, and cultural public authorities and lower authorities. The right to form associations with other families and institutions in order to fulfill the family's role suitably and expeditiously. The right to protect minors by adequate institutions and legislations from harmful drugs, pornography, alcoholism, and others. The right to wholesome recreation of a kind that also fosters family values. The right of the elderly to a worthy life and a worthy death. The right to immigrate as a family in search of a better life. Yan, mga kapatid, ang karapatan ng pamilya. Kung kaya, hindi pwedeng sirain ito ng anumang istruktura. Isabuhay natin ito. Ipahayag natin ito. Ipaglaban natin ito, mga kapatid. At panghuli, mga kapatid, ang pamilya ay kailangan din niyang makibahagi sa buhay at misyon ng simbahan na hindi dapat sirain ng anumang istruktura. Bakit, mga kapatid? Because the family is placed at the service of the building up of the kingdom of God in history by participating in the life and mission of the church. At siya ni nakikibahagi sa pagiging pari, hari, propeta ni Kristo. At kung ganon, ang pamilya bilang propeta ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang pamilya bilang nakikibahagi sa pagiging hari ni Kristo ay dapat niyang pamunuan ang pamilya niya at maging sentro ang Diyos sa buhay niya. Palaguin ito at patatagin. At bilang pari ay iaalay niya ang kanyang sarili para sa Diyos. At siya'y magiging buo. Kung kaya, imagine mo na lamang sa loob ng pamilya, salita ng Diyos ang lumalabas, hindi salita ng kasamaan, hindi salita ng demonyo, hindi salitang nakakamatay, hindi yung salitang nakakawasak ng pamilya, kundi salita ng Diyos. Buong buo ito. Kaya,
Kailangan niyang matanggap sa loob din ng simbahan ang mga sakramento. Kailangan niyang matanggap sa simbahan ang salita ni Kristo. Kailangan niyang matanggap sa simbahan ang pagkabuo niya kay Kristo. At matatanggap ang daluyan ng buhay na si Kristo din. Kung kaya, mahalaga na ang pamilya ay mabuo uli at wala ni anumang istruktura ang sisira na ito. Sana ang mga istruktura ang siyang susuporta sa pamilya para mapalago ang bawat isa. Panghuli mga kapatid, ikaw at ako ay galing naman din sa pamilya. At sana sa pamilya na ito ay makita natin si Kristo sa buhay natin at tulungan natin ang bawat miyembro ng pamilya na mapalapit sa Diyos. Ako man mga kapatid ay galing sa pamilya. Hindi kami mayaman. Ang hirap ng buhay namin. Elementary pa lang gusto ko na magpari. Pero sa hirap ng buhay namin, after ng elementary ko, hindi ako nakapasok sa minor seminary dahil kailangan maghiwalay ang nanay at tatay ko. Ang nanay ko mag-a-abroad, ang tatay ko naman ay nandito sa Pilipinas. At kami ay parang hirap na hirap sa pinasyal namin at maging ang pagkain namin ay napakahirap. Minsan, pag pumasok kami sa eskwelahan, kailangan na lang namin makatipid at maglalakad kami mula sa bahay hanggang sa eskwelahan. At ang baon namin ay sapat lamang halos sa pamasahe namin, papunta at pabalik. At ang baon namin ay kailangan sapat lamang sa aming pagkain. At minsan ay tinitiis namin ang gutom. Kahirap kaming pag-aralin at pakainin ng aming mga magulang. Kaya sila'y nagsikap. Pero alam niyo ba, plano nga ng tatay ko sa akin ay tutulong sa aking mga kapatid dahil ako yung panganay na lalaki. Tutulungan ko yung aking kapatid sa kanilang pag-aaral pag ako'y nakapagtapos na. Dumating din yung panahon na after high school ko, tumitibok-tibok ng aking puso na tugunan ang tawag ng Diyos sa akin para magpari. Nalungkot ang tatay ko. Nakala niya, hindi na matutugunan ang misyon niya sa kanyang mga anak. Kasi baka itong pari na ito ay lalong mapahiwalay sa amin. Yun ang nasa isip niya. Pero sabi ko, Tay, tulungan mo akong maging malapit sa Diyos. Tay, tulungan mo akong tugunan ang tawag ng Diyos sa akin. Malungkot man siya pero nanalig na rin siya sa aking tawag at sa Diyos na tumatawag sa akin. At sabi niya, sige anak, kung yan ang tawag ng Diyos sa iyo, humayo ka. At halos nalungkot siya, na halos iiwan na niya ako sa lungkot niya. Pero hinatid pa rin ako sa seminaryo mula sa Pangasinan hanggang dito sa Maynila. Alam niyo ba, malungkot man ang tatay ko. Pero ginawa ko ang lahat para makarating sa seminaryo at matugunan ang tawag ng Diyos. After long years, mga kapatid, ang tatay ko na halos sasabihin niya, wala na akong anak. Alam niyo, nakapagpari naman ako. This year, I celebrate my 26th anniversary as a Franciscan conventual. At 15 years na akong pari. Alam niyo, nung Thanksgiving Mass ako sa Pangasinan, akala ko, ang tatay ko hindi niya ako lalapitan. Pero nung wala ng mga tao, lahat ng mga tao ay nagbe-bless na sa akin. Ang tatay ko lumapit sa akin. At ang sabi sa akin ng tatay ko, kinuha niya yung aking kamay at ang sabi niya, bless me, Father. At ang sabi ko naman, sige anak, God bless you. At natawa na lamang siya at niyakap niya ako at iyak ng iyak ang tatay ko. At ang sabi ng tatay ko, anak, tinawag ka pala ng Diyos para sa kanyang pamilya. Pamilya ng Diyos. At lalo mong napaglilingkuran ang ating pamilya kapag ikay nagiging malapit sa Diyos. You serve the family better when you serve God better. And your holiness is of great service to the family. Kaya, mga kapatid, tayo na nasa loob ng pamilya, we must live who we are. Bring each one to God. And live that love to that family. And once you form love in the family, you go out into the whole world to bring that love as you have experienced in family. And that love
comes from God. God bless you. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. O Lord, open my eyes to see where you would lead me. Awaken my ears that I would hear your voice guiding me. Inspire my mind that I may comprehend your love for me. Soften my heart that I would offer grace to those I meet. Watch my feet that I would tread upon your kingdom's paths. Guard my heart from selfishness that I would give freely. Inspire my words that I may speak of hope and healing. O Lord, I follow you. Amen.